Inayaan ko sila. Inayaan ko si Gavin iparamdam ang tila ba pangungulila niya sa anak namin. Pinalis ko ang mga luhang kumula na rin mula sa mga mata. Napansin kong nasa tabi ko na rin si Ate Susan. Kinalas ni Gavin ang pagyakap kay Colton. Mariin niya pa rin itong tinititigan. Ang mga mata niya ay nangungusap. Nampakiramdam ko na himasmasa na siya, dahan-dahan ko silang nilapitan. Colt! Pagtawag ko sa paos na boses. Mabilis akong nilingon ng anak. Binalingan niya muna si Gavin na para bang nanghihingi siya ng pahintulot para umalis. Malungkot siyang tinangoan ng ama. Tinakbo niya kaagad ang distansyang nakapagitan sa aming dalawa. Nanay, I made it! Look! May kagalakan niyang sambit, sabay muestra sa hawak na origami. Malungkot ko siyang tinititian. Can you go with Ate Susan muna, baby? Ngumuso siya ngunit sinunod naman ang utos ko. Naiwan kaming dalawa ni Gavin. Nanatili siyang nakaluhod na parang bigong-bigo. Nakalupaypay ang magkabilang kamay niya sa gilid at bagsak ang kanyang mga balikat. Hindi niya ako magawang tingnan. Ilang sandali pa'y dahan-dahan din siyang tumayo. We need to talk. Malamig at diretsahan niyang sabi. Tumango ako, tinanggap na ang kapalaran. Tahimik lang naglalakad palabas ng gusali. Tinungo namin ang tahimik na hardin dahil sa kawalan ng mga residente na kadalasang nagagawi rito. Saka ko palang naalala ang TV session pala. Siguro nasa TV area sila. Naupo ako sa bench na nasa lilim ng mayabong na punong kahoy. Unti-unti naman na siyang sumunod. Ilang minuto pa kaming tahimik lamang habang pinagmamasdan ng mga paru-paro na dumadapos sa mga bulaklak. You lied to me. Pagbasag niya sa katahimikang bumabalot sa aming dalawa. Nilunok kong pait na nakaharang sa lalamunan. Nilakasan ko ang loob at tiningnan siya. I am so sorry. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Kasabay ng pag-igting ng kanyang panga ay ang pagbaling niya na sa akin. Maraming emosyon na dumaan sa mga mata niya. Nang ibabaw rito ang matinding sakit at pagsisisi. Start from the truth. Namamaos niyang bulong. Humugot muna ako ng malalim mahininga bago magsalita. Dahil sa kagustuhan kong bumalik ka sa may sakit mong asawa, nagsinungaling ako sa pakikipagrelasyon kay Benji. Panimula ko. Di nakalagpas sa paningin ko ang gulat na bumalatay sa mukha niya. When you told me that I was not capable of hate, I found out you were wrong. Dahil sa galit nagsinungaling ako na ipinalaglag ang baby. Kitang-kita kong pagpikit niya ng mariin dahil sa sinabi ko. Pakiramdam ko pinagsakloban ako ng langit. Nung sinabihan mo sa akin na baka kay Benji ang dinadala ko, kahit mahirap nang huminga nagpatuloy pa rin ako. Nawasak ako nung inakala ng doktor na nakunan ako. Pero siguro nga isang malaking himala ang nangyari dahil kumapit pa rin ang baby. Kumapit pa rin si Colton. Sinakop ng galit ang buong pagkatao ko. Ang galit ang siyang bumuhay sa akin habang pinagbubuntis ang anak natin. Akala ko tama ng desisyon kong wag mo nang ipaalam sa'yo. Were you even planning to tell me? Sabad niya na parang nagmamakaawa pa. Isang beses akong tumango. Inasahan ko na naman ang itatanong niya to sa akin. Alam kong hahanapin ka rin ni Colton. Hinihintay ko lang na tanongin niya ako tungkol sa'yo. Alam kong di tama ang ginawa kong paglilihim sa'yo tungkol kay Colton. Kaya ako magagalit ka man sa akin, tatanggapin ko. Unti-unti siyang mabigat na napayuko. Napon ako ang pag-usti ng mga ugat niya sa kamay dahil sa mariing pagtuko nito sa gilid ng inuupo ang bench. Parang dito na siya kumukuha ng lakas. Kaparasan niya ang tuod dahil sa hindi paggalaw, ngunit alam kong nagdaramdam siya sa umaapaw na emosyon dahil sa tensyong ipinamamalas ng buong katawan niya. Parang hiniwa ang puso ko na makita kong paghihirap niya na bumaling muli sa akin. Nanatili pa rin siyang nakayuko. Tila ba nahihiyang tiningnan ako sa mga mata. Inangat niya ang kanyang nanginginig na kamay. Marahang kinuhang isa kong kamay. Kung kanina sa anak ko siya kumakapit na parang doon nakasalalay ang kanyang buhay, ngayon naman sa akin. I am sorry, Lauretta. Sabi niya sa nanginginig na boses. Kung sana, nilunok ko na lang yung pride ko. Sana hindi na lang ako nagpalamon ng galit ko sa'yo. I was so angry because I felt like you betrayed me. Dahil sa tang-inang galit ko, nasaktan kita ng todo. Gavin, nanonood sa buto ko ang sakit na nararamdaman niya. Selos na selos ako noon. I wanted so bad to hurt you, kaya naging malupit ako sa'yo. Sa tuwing naiisip ko ulit na, hinayaan kita no sabihin mong ipapalaglag mo ang baby dahil sa matinding galit ko.
para kung unti-unti at paulit-ulit itong pinapatay. Pinagmasdan ko ang luhang pumatak sa kamay kong hawak niya, mga luhang nagmumula sa kanyang mga mata. Bumuhos ang panibagong luha ko. Bumalik ang lahat ng sakit na pinagdaanan, ngunit ang kaibahan nito ay alam kong panandalian lang naman to. Hindi ko kayang ipalaglag ang baby natin, Gavin. Bulong ko sa basag na boses. I am sorry kung matagal kong itinago sa iyong katotohanan. No, I deserve your wrath. Wala akong kwentang tao. Wala akong kwentang ama. Mapait niyang pagbitiw. Marahan kong hinawakan ang kanyang panga. Naramdaman ko pang init ito dahil sa ibinuhos na luha niya. Umiling ako bilang hindi pagsang-ayon na mistulang pagpapako niya sa sarili. Nagkakamali ka, Gavin. Hindi mo po pwedeng sabihin na wala kang kwentang ama dahil alam nating parehong kinuha ko sa iyong pagkakataon na yan. Pinagdamot ko sa iyong pagkakataon na maging ama sa anak ko. Unti-unti siyang nag-angat ng tingin. Punong-puno ng hubad na pagdurusa ang namumula niyang mga mata. Hinilom na ni Colton ang sugat ng kahapon ko. Pinawi niya ng lahat ng galit ko sa iyo. I had forgiven you a long time ago at sana dumating din ang araw na mapatawad mo ko. Na mapatawad mo rin ang sarili mo, Gavin. Mapait siyang tumango. Please, allow me to be his father. Give me a chance to make him feel that he is my son, Laureta. Pinalis ko ang panibagong luha na dumaling na naman mula sa mga mata ko. Gusto kong gumuho dahil sa mistulang pagiging desperado ng kanyang disposisyon. Tinangoan ko siya. Of course, nangangako ko sa iyo na hindi ko ipagdadamot sa iyo ang pagkakataong yan. But I need to tell him first. Kailangan ko munang ipaintindi sa kanyang lahat. Sumidhi ang determinadong tingin niya. I can wait. I will wait for my son. Umuwi ako ng bahay, walang nakadagan sa dibdib. Siguro nga naibuhos ko ng lahat ng nararamdaman kanina sa pag-uusap namin ni Gavin. Alam ko ang magbabago ng buhay ng anak ko. Kailangan kong ihanda ang aking sarili para sa kapakanan ni Colton. Okay ka lang ba, anak? Nababalis ang bungad sa akin ni nanay na nakatayo sa bukana ng pinto. Mukhang kanina niya pa akong hinihintay na dumating. Nasabi sa akin ni Susan. Okay na po ako, Nay. Sambit ko sabay hakbang papalapit sa kanya. Niyakap ko siya at niyapos naman niya ako pabalik. Pareho kaming di na nagsalita at nagyakapan lang. Hinagod niya ang likod ko. Naging mas mapayapa ang pakiramdam ko dahil sa init ng yakap ni nanay para ko na rin pinapahinga ang sarili ko. Minuto pa na ganun lamang aming ayos. Si Colton po? Tanong ko na nakalas na ang yakap. Nandun sa kwarto niya, naglalaro. Pinakain na yun ni Susan kanina. Kakausapin ko po siya. Pinagmasdan ni nanay ang itsura ko. Ngayon na ba talaga? Kumain ka na muna at ipahinga ang sarili mo. Umiling ako. Wala po akong gana, Nay. At hindi ko na po pwedeng ipagpabukas to. Hindi ko na po masisikmurang paghintayin pa ang ama niya. 5 taon ang ipinagdamot ko sa kanya, sa kanilang dalawa ng anak ko. Nakitaan ko ng awa ang mga mata ni nanay. Marahan niyang kinuha ang 2 kamay ko. Hinigpitan ang pagkakahawak dito. Alam ko ang bigat na pasan-pasan mo at ayokong sisihin mong sarili mo, anak. Ginawa mo lang ang sa tingin mo ay tama. Ginawa mo lang ang tingin mo'y makakabuti sa lahat. Naging ina ka lang. Matapos na naging madamdaming usapan namin ni nanay, dumiretso na nga ako sa kwarto ni Colton. Pagbukas ko ng pinto, natatan ko siyang nakaupo sa ibabaw ng kama habang nilalaro ang isa sa mga Legos na bigay ni Gavin sa kanya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Naupo ako sa tabi niya. Colt, nanay has to tell you something very important. Panimula ko sabay haplos sa kanyang likod. Huminto siya sa ginagawa at umusog para maharap ako. Is it about my tatay? Paghula niya na may tamang kutob. Yes, anak. You just met him earlier in the nursing home. The man who hugged you, he wants to meet you again. Hindi na nga siya umimik. Dahan-dahan siyang yumuko. Inintay ko ang pagsagot niya ngunit nanatiling nakatikom ang kanyang bibig. Do you want to meet him? Marahan kong tanong. Would it make you sad? Aniya sa mahinang boses. Of course not. Agap ko at hinangad na mag-angat siya ng tingin para mabasa ko naman ang emosyon niya. Remember what I taught you about telling each other's feelings? Marahan siyang tumango na nakayuko pa rin. Kinuha ko itong senyales para magpatuloy. Your tatay and I just did that. We told each other's feelings. Did you cry? Napangiti ako dahil sa nahimigan kong matinding pag-aalala sa boses niya. I did. We did.
But it wasn't because we were sad. It was because we were happy. And he told me that he wants to know you so bad. He said he will wait for you until you're ready to meet him. Nakuha ng sinabi kong atensyon niya. Kaagad siyang nagangat ng tingin. He wants me? Yes, he wants you, Colt. Sino ba naman ang hindi, anak? He hugged you, remember? He did. And then he cried. Puno ng lantarang pagkamangha ang boses niya. Nilapit niyang malit na kamay sa aking braso. I think I'm ready to meet him, Nanay. You will meet him. Tomorrow? May pananabik na ito. Napaisip ako sa Senate hearing ni Gavin. I will try to check with him. He will be busy because of his job, but I will try, okay? Tumango siya at ngumiti. Nabunutan ako ng tinig dahil naging maayos ang pag-uusap namin ni Colton. Sobrang napaka-maintindihin ng anak ko. Mas inala niya pa yatang nararamdaman ko kaysa sa sarili niyang emosyon. Pumasok na ako ng trabaho kinabukasan. Umagang-umaga, hiningi ko kay Nurse Cara ang business number ni Gavin mula sa files ni Nanay Linda. Di naman siya nag-usisa pa kung bakit ko hinihingi ito. Ang sabi pa niya, pwede naman daw na diretso kong i-contact si Gavin sa kanyang personal number. Hindi ko yon ginawa. Dahil may 20 minutes break time pa ako, tinawagan ko muna ang opisina ni Gavin. Magtatanong lang ako kung abala ba siya at kung kailan siya pwede. Sa unang ring pa lang may sumagot na agad sa kabilang linya. Senator Gavin Del Faro's office, how may I help you today? Anang pamilyar na boses ng isang babae, ang sekretary niya. Hindi pa rin pala nagbago, siya pa rin ang sekretary niya. Hi, pwede ko bang malaman kung nandyan ba si Senator? Pasensya na po. Senator Del Faro is currently in a closed-door meeting right now. I can make an appointment for you. Nadismaya ako. Sinasabi ko na nga ba at abala talaga siya. Ganun ba? Salamat na lang. Pakisabi na lang sa kanya tumawag si Laureta? Dinig ko ang gulat sa pagsinghap niya. Ma'am Laureta? Oh my God! I'm so sorry po, ma'am. I will give the phone to Senator now. Natigilan ako dahil sa pagtataka. Naku, hindi na. Ayoko namang maabala pa. Hindi po, ma'am. Kabilin-bilinan po kasi ni Senator. Sabihin ko raw po sa kanya kapag tumawag daw po kayo. Paalam niya. Dinig ko ang mga boses sa background. I am currently walking towards their room now. I will put you on hold po muna for a minute or two. Sige. Sabay ko, sabay sulyap sa pinto, papasok ng nursing home. Hindi pa nag-iisang minuto ay narinig ko ng malalim na boses ni Gavin sa kabilang linya. Laureta. Uminit ang pisngi ko sa kahiyan. Nakagat ko ibabang labi. Pasensya ka na, alam kong abala ka. No, your call is more important. Is this about Colton? Lihim ako napangiti. Parehong-pareho talaga sila ni Colton kung manghula, sapul na sapul. Oo, he wants to meet you. Ilang segundo siyang di nakapagsalita. Tayo maginhawang paghinga na lamang ang narinig ko sa kanyang linya. Sabihin mo sa akin kung saan. Pupunta kagad ako? Indulhente niyang tugon. May meeting ka pa, di ba? I can leave. Agaran niyang sagot. Mamayang hapon na lang. Agahan ko mag-out sa trabaho. Gusto ko sana sa bahay kayo magkita ni Colton. Alright. Pupunta na lang ako dyan mamaya para na rin bisitahin si mama. And then, let's go together? Sige. Pagsang-ayon ko. Ganon nga ang ginawa namin. Matapos kay Nanay Linda, umalis na kami kaagad. Inalok niya ako na sasakyan niya na sumakay pero tinanggihan ko dahil may dala akong sariling sasakyan. Bumuntot ang sasakyan niya sa sasakyan ko. Nagtaka ako dahil hindi ko napansin ang bodyguards niya. Siya pa nga mismo nagmamaneho ng sariling sasakyan. Na-text ko na naman si nanay at napailam na darating ka ako kasama si Gavin. Alam ko naghihintay na sila sa bahay, lalong-lalo na ang anak ko. Sinabi rin sa akin ni nanay na naroon daw si Donita. Pagdating sa bahay, ipinarada ko na ang sasakyan sa garahe. Maayos namang sumunod si Gavin na nagparada ng sasakyan niya. Halos sabay kaming lumabas ng kani-kaniyang kotse. Tinignan ko siya at nakita kong pagsuyod niya ng tingin sa kabuuan ng bahay. Nagsimula na ako maglakad, papunta sa pintuan. Ramdam ko naman ang pagsunod niya. Pinihit ko ang doorknob, sabay lingon sa kanya. Pasok ka. Tahimik siyang sumunod. Naglakad kami papasok sa loob ng bahay. Bumungad sa amin sa may salang pamilya ko, si Nanay at Donita na nakaupo sa sofa. Ang anak ko na may nasa gitna at abalang nag-a-assemble ng kanyang kastilyo na gawa sa Legos. Nakapatong to sa munti niyang mesa.
Simula nung dumating kami ng Pilipinas, inumpisahan niya na ang pagbuo nito. Nahinto siya na mapansin kami. Kitang-kita ko na kahit hirap man, pinipilit ng aming anak na sundan ng tingin ang bawat paghakbang ng kanyang ama sa likuran ko. Puno ng kasabikan ng kanyang itsura, kahit napilit man niya ito na pagtakpan sa kalmadong aura. Huminto ako sa tapat niya. Nasa anak ko lamang ang tingin. Unti-unti akong lumuhod at marin siyang tinitigan, kahit ang buong atensyon niya naman ay nasa kanyang ama. Nakatingala siya rito na parang isang araw ang kaharap niya. Colt, I am with Senator Gavin Delfaro. Your tatay, anas ko. Naramdaman ko kaagad ang pagluhod ni Gavin sa gilid ko. Sinilapan ko siya at nakita kong masakit niyang pangiti sa aming anak. Hey! Sambit niya sa paos na boses. Ni isang segundo hindi lumikot ang mata ng aking anak. Hey! Sambit ng paos na boses. At mistulan to nakafocus sa mukha ng kanyang ama. Bahagyang umawang ang labi niya. Nababanaag ko rito ang lubos sa pagkamangha. Unti-unting sumilay ang pinakamagandang ngiti sa kanyang labi. I know you'd come home, tatay. May kumpiyansa niyang pahayag. Marahang tumango si Gavin. Nawala ng kakayahang magsalita. Sa isang iglap, umahon mula sa upuan at niyapos siya ng aming anak. Kumapit to sa kanya na mahigpit. Kaagad siyang niyakap ni Gavin pabalik. Wala nang luhang bumuhos pa kundi puro kasiyahan na lamang. Tila ba tinuldo ka na ng panahon ng pighati. Kumakayakap ng anak ko'y parang di nawala ang ama sa tabi niya. Ang yakap niya ay puno ng pagpapasalamat at pag-asa. Matapos ang matagal na yakapan, sabay nilang pinagmasdan ng kastilong matagal nang binubuo ni Colton. Is it finished? Si Gavin. Niriningan siya ni Colton at matamis ng litian. Now it is. Malamyos niyang bulong. Doon ko lang napagtanto na si Gavin lang pala ang hinihintay ng anak ko. Hindi si Gavin pinauwi ng aming anak. Kinumbinsa siya nito na sa bahay na magkapunan na kinasamit ko naman habang pinapakinggan ang pag-uusap nila. Kakabalik ko lamang noon sa sala dahil panandalian ako napunta sa kwarto para magbihis. Nang lingunin ako ni Colton para kumpirmahin ang pahintulot ko, mistulan akong napasubo sa sitwasyon. Tinangoan ko na lamang siya. Iniwanan ko muna silang dalawa at nagpunta ng kusina para tulungan si nanay at Donita. Sinabi ko sa kanya ang gusto ni Colton na mangyari. Nasasalo si Gavin sa amin sa hapunan. Di naman na siya umapila pa. Kaya naman pala ang pogi ng apo ko eh. Sobrang pogi naman pala ng ama niya. Patutsyada ni nanay. Naku mommy, mas lalo nga pong pumogi si Senator ngayon eh. Hot papa. Si Donita naman habang nagsasandok ng kanin. Hinaan niyo naman pong boses ninyo. Baka marinig tayo. Pagsit ako. Ay sus, affected. Tukso ni Donita. Naglapag na ako ng mga plato. Napansin ko pinagmamasdan ako ni nanay. Tapatin mo nga ako anak. Nagkakamabutihan na ba ulit kayo ng Gavin? Hindi po nay. Agap ko. At saka kung makapag-Gavin kayo parang hindi isang tenedor ang tinutukoy ninyo ha. Mapagduda pa rin ang tingin niya habang pinagpatuloy ang ginagawa. Tatawagin ko na po yung dalawa. Anunsyo ko na makitang nakanda ng lahat sa apag. Mapagmatsyag ang tingin ni nanay, samantalang madsyoso naman ang ngisi ng kaibigan ko. Nailing na lang akong umalis ng kusina. Nadatan ko ang mag-amang nanonood na ngayon ng superhero movie. Pero sa tingin ko hindi naman sila nakatingin sa palabas dahil pinagmamasdan lang ni Gavin si Colton na masayang nagkukwento sa kanya. Na mas lalo pang nakalapit, narinig ko ng pang-i-spoil sa palabas ng pala ang ginagawa ng anak namin. Dinner is served! Anunsyo ko sabay ngiti kay Gavin na lumingon na sa akin. Mabilis ang ginawang pagtayo ni Colton. Hinila niya ang ama sa braso. Come on tatay, let's eat. Nanay cooks really delicious foods. Napangiti nito si Gavin. Muli niya ako sa nilyapan bago binalingan ng anak. I know son. Really? She cooked for you? Manghang tanong ni Colton. Yeah, my favorite is her kare-kare. Cool, that's my favorite too. Marahil ay pinamulahan na ako. Kung hindi pa titigil ang dalawa, baka magprito na ako sa pisngi ko dahil sa init ito. I did not cook today. Wawa did. Pahayag ko. Still awesome. Si Colt sabay hila sa braso ng ama. Let's go. Nagpatianad na si Gavin. Sinadya ko namang magpahuli sa paglalakad para pagmasdan ang dalawa.
Hindi mapawi ang ngiti ko dahil sa siglang ipinapakita ni Colton. Dahil sa turing niya sa sitwasyon, parang napunan ito ng nawalang 5 taon. Kagad kaming naupo na sa harap ng hapagkainan. Pinagitnaan namin ni Gavin si Colton. Nakaupo sa aming tapat si nanay at Tonita. Lalagyan ko sana ng pagkain ng plato ni Colton, ngunit naunahan ako ni Gavin. Siya naglagay ng mga pagkain na walang kakeme na tinuro naman ni Colton para ilagay niya. Parang may sariling mundo ang dalawa. Sinubukan ni Gavin subuan si Colton. Mabilis siyang inilingan nito. I can do it, tatay. I can do it. Mahina siyang natawa. Alright, Colton. Banay din silang pinagmasdan ni nanay habang si Donita naman maluhaluhang nakatitig sa ama. Okay ka lang? Mahina akong tanong sa kaibigan. Suminghot siya bago tumango. Napuwing lang. Hindi ko na pinuna pa ang pagsinungaling niya. Nagsimula na kaming kumain. Sa kauna-unahang pagkakataon, napakatahimik ng hapagkainan, maliban na lang sa tahimik na pag-uusap ng mag-ama ko. Matapos ang hapunan, nagpaalam na rin si Gavin. Inihatid naman siya ni Colton sa labas ng pintuan. Walang tigil na sa kahihikab ang anak namin dahil sa walang sawang paglalaro kanina pa. Okay lang ba kung bumalik ako dito bukas? Tanong ni Gavin sa akin. Napakurap ako. May pasok kasi ako. Ang ibig kong sabihin, si Colton bukas? Oh, napakamot siya sa kanyang noo. Di, okay lang ba kung ako lang sumundo sa kanya? I just want to hang out with him. Hindi ka ba abala bukas? Muli siyang nagbaba ng tingin sa aming anak na antok nang nakasandal sa akin. I want to give all my time to him. Maemosyonal na bulong niya. Uminit ang damdamin ko. Di na ako nag-alinlangan pa, tinangoan na siya. Sige. Muli niya akong tiningnan. Nangungusap na naman ang mga mata niya. Salamat, Laureta. Yumuko siya at tinagka ng noon ni Colton. Good night, son. Night, tatay. Sagot naman ni Colton sa mahinang boses. Antok na antok na. Ngumiti si Gavin at ako naman ang tinitigan sa namumungay na mga mata. Good night, Laureta. Bulong niya. Night, Gavin. Paos na sagot ko.